Francine's POV. Bata, gusto mo nito? Tanong ng matandang lalaki sa batang babae na nasa edad 4 o 5. What's that? She ran closer to the vendor and about to get the cotton candy, but the vendor pulled it back immediately. Sama ka sa akin, bigyan kita ng maraming ganito, the vendor said, trying to hide his dark intention. I can understand you, but can you please say it again slowly? Anang bata na nakatingin pa rin sa cotton candy. Can you give me some? My brother left me and I don't have money in my bag. Giit niya pa. Maya-maya pa'y nilapitan na ng tindero ang batang babae at inila papunta sa di mataang lugar. Hawak ang cotton candy na siyang ginawa niyang pain sa bata para pasunurin to sa kanya. Na makarating sa isang abandonadong gusali, pilit niyang pinapasok to ng bata na sa murang edad sumunod naman. Tanggalin mo ang damit mo, dali! Nakangating sambit ng tindero na nagpakunot sa kiling ng bata. Why should I take off my clothes? Dahan-dahan siyang umatras habang nakatitig sa tindero. Nakakaramdam na ng kaba. Dad said it's not nice to show your body to someone you don't know, especially to the boys. It might cause you trouble. Huwag ka ng maraming tanong pa. Sumunod ka na lang. O baka naman gusto mong masaktan. Gusto mo bang magkaroon ka ng sugat? Ang ganda-ganda mo pa naman. Sa kabiglaan ay takot ang nadama niya. Nang bata, tumakbo siya palabas, ngunit nahawakan din kaagad ng tindero ang kamay niya. Kinagat niya naman iyon kaagad dahilan upang mabitawan siya ng tindero. Nang magkaroon ng pagkakataon, mabilis naman siyang tumakbo para takasan ng matandang tindero habang sinisigaw ang katagang daddy. Hey, Francine, are you okay? Why are you crying? Tila ba nagising ako sa isang bangungot na nangyari sa akin noon. Kagad akong yumakap kay Edison habang impit na lumuluha. Nanginginig ang mga kamay na nasa puko ang tapat ng puso ko. Nasa sobrang takot, napakabilis ng tibok. I remember that day I was so scared. OMG, muntik niya na akong gawa ng masama. Pasigaw kong sambit habang mahigpit na nakayakap sa kakambal ko. Naalala ko na, muntikan na akong magawa ng masama ng tinderong iyon kung hindi ako nakatakbo ng mabilis. Ngunit nang makarating ako sa lugar kung saan kami naghiwalay ng kapatid ko, wala na ako ibang makita kundi ang malawak na karagatan. May naglalakihang puno at mga taong hindi pamilyar sa akin. Nakita ko rin ang barkong mabilis naglalayag paalis sa lugar kung nasan ako. Sa kaalamang yon ang sasakyan kung nasan ang pamilya ko, pilit kong tinatawag ang ama ko. Ngunit hanggang sa maubusan ako ng tinig, hindi iyon huminto. Nalikan. Sa sobrang takot na nadarama ko nung araw na yon at ang kaalamang baka makita ko ng tindero, umiiyak na nakatingin lamang ako sa malawak na karagatan. Hanggang sa nilapitan ako ng isang madre, inakay papunta sa isang bahay ampunan. Nang panahong yon, pilit kong kinakalimutan ang lahat. Pinilit kong tanggalin sa isipan ko ang alaalang muntik na akong mapahamak. Ang pamilya kong iniwan ako at mga alaalang pilit na nagpapabalik upang hindi na ako makaramdam pa ng takot. I'm sorry. I am sorry I left you alone. Hindi na ulit mangyayari yon, pangako. Halos pabulong pa nasabi ni Edison at ginawaran ako ng halikan sa noo. Ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Di na ako mangangapapa sa wala. Nabawasan ang katanungan sa isipan ko. Nakadama man ng takot, pipilitin kong labanan iyon ngayon. Hindi ko naman na maibabalik ang nakalipas at wala rin akong kakayahan upang muling bumalik sa nakaraan. Ngunit susubukan kong itama ang aking kasalukuyan. Sa kaisipang iyon, tumayo ako ng tuwid. Tinitigan si Edison. Umuwi na tayo. Pabalong na sambit ko. Marami akong dapat na ayusin. Kailangan ko makausap ang manager ko sa Club V. Pati si Aiza at Mommy Garcia, kakausapin ko rin. Magpapaalam na ako sa kanila. Giit ko pa. Inawakan niya ang kamay ko at inakay na pasakay ng sasakyan niya. Sa kabilang banda, habang lula ng kotse pabalik sa Maynila, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa wakas, alam ko na ang nakaraan ko. Handa na akong harapin ang mga susunod pang araw kasama ng pamilya ko. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung dapat ba akong sumama kay Edison pabalik sa Amerika o hindi. Ang tayong alam ko lang handa na akong magpakilala sa lahat. Hindi bilang isang dancer sa Club V na nakagis na nila, kundi Francine Curtis. Bulong ko sa aking sarili. Iyon ang buo at totoo kong pangalan. Handa na ako magbagong buhay at bumalik sa lugar kung saan alam kong ligtas at panat. A place where we called home.
and feel the warm welcome by those people we called family. Francine, you are mine. Remember that. Ngunit nang pakiramdam ko'y ayos ng lahat, tila ba narinig kong muli ang mga katagang iyon na sinabi ni Kyle bago kami pumunta rito. Kailangan ko nga pala siyang makausap. Kailangan niyang malaman na natuklasan ko. Di naman niya siguro mamasamain at di niya rin ako huhusgahan kung sakali mang sabihin ko sa kanyang lahat, hindi ba? Muli ako napangiti. Naiisip ko pala ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang kapatid ko si Edison, napaka-epic na. Kulang na lang kasi sakali niya si Edison na lumabas ang isa sa kwarto. Humanda ka, Kyle. Iho-hocus-pocus kita nang di ka na makawala pa. Sa kabilang banda, dito na lang ako. Nakangiting usal ko kay Edison nang tumapat ang kotse niya sa mismong gate nila Aiza. Dito ako nagpahatid dahil gusto kong kumpirmahin kung ano na ba ang nangyayari sa Club V at kung may babalikan pa ba kaming matrabaho matapos ang raid. Salamat sa paghatid. Giit ko pa. Ihintayin kita rito? Kumunot naman ang kilay ko sa sinabi niyang iyon. Bakit niya pa ako hihintayin? Wala ba siyang balak na umuwi? At saka saan nga pala siya uuwi? Dito muna ako makikitulog. Umuwi ka na. Bawal kasi lalaki dito eh. Baka magalit lola ng kaibigan ko. Mas lalo namang naging determinado si Edison na hintayin ako at pilit na pinapasama sa kanya. Ngunit dahil sa tigas ng bahay na bato, ang bungo ko pinandilatan ko siya ng mata at pilit din na pinauuwi. Aba, hindi porket naalalat ang tanggap ko ang lahat, basta-basta na lang akong sasama sa kanya. Hindi pa rin talaga ganon kadaling ibalik ang tiwala ko sa mga lalaking bigla na lang sumusulpot. Iba ang customer para sa akin at iba rin ang lalaking bigla na lang dumarating. Okay, give me your phone number and introduce me to your friends list. Sino ba yung kaibigan mong yan? Babae ba o lalaki? Kulang lang sabihin kong napaka-demanding niya. Ganito pala pag may kapatid na lalaki, masyadong matanong. Ganon pa man, kinuha ko ang cellphone niya at nilagay doon ang numero ko. Matapos kong i-type ang hot sissy, agad kong na-save yon at binalik na sa kanya. Oh, ayan na pala siya eh. Sandali lang at kakausapin ko muna ang kaibigan ko. Bumaba na ako kaagad nang lumabas si Aiza. Kulang na nga lang kurutin kong taas ng hita ng bruha dahil sa itsura niya. Peste, Francine? Sinong matandang hukluban ang nasa loob ng sasakyan na yan? At bakit ngayon ka lang? Aba, anong oras na? Ano, nag-circus ka? Tumambling ba kayo ng kasama mo? Sumagot ka kung ayaw mong ihayin kita sa mga higanting lamok dito. Nabatukan ko nang wala sa oras si Aiza nang dahil sa mga kagagahan niya na hindi man lang yata humingang bruha kakaduda. Akala mo pa kung sinong matino? Tinalo pa si Glock 9 kung mag-rap? Kumalma ka muna, pwede? Pinamewangan niya naman ako. At nakataas ang isang kilay na inintay ang sasabihin ko pa. May trabaho pa ba tayo? May pasok pa tayo ngayon? Ano bang nangyayari sa Club V? Bakit may raid? Sunod-sunod kong tanong. Una, hindi ako fan ni Glock 9. Pangalawa, oo, may trabaho pa tayo. Pangatlo, oo, may pasok tayo ngayon. At ang huli, nanlaki ang mata niya nang tumagos ang tingin sa akin. Daig niya pang nakita ng multo kaya naman, napalingon din ako sa likod ko. Hi, are you my sister's friend? I'm Edison, nice to meet you. Mula sa likod ko'y nagpakilala ang kakambal ko sa kanya. Hindi ko rin inaasahan na sasabihin niya na kapatid niya ako. Kaya naman tulad ni Aiza, medyo nagulat din ako. Hindi nga lang kasing OA niya. Yes, I do. Parang sirang sagot naman ni Aiza at kagad umabrisyete sa braso ni Edison. Kinurot pa nga ng bruha ang tagiliran ko at pinandilatan ng mata. Bakit hindi mo sinabi na kapatid mo palang future husband ko, bruha ka? May tinatago ka palang pogi, hindi mo man lang ako tinimbrehan? Giit niya pa. Oh, ikalma mo yung perlas mo, te ha? At anong yes ay doon pinagsasabi mo? Bumaling ako kay Edison at siya naman ang kinausap. Siguro naman ngayon okay ka na. Pwede ka nang umuwi. Don't worry, itetext kita. Napabuntong hiniyan na lang siya bago tumitig kay Aiza na hanggang ngayon parang namaligno. Okay, I'll go ahead. Take care of yourself. Hinagdan niya ang noo ko at sumakay na ng sasakyan niya. Hanggang makaalis siya, nakatayo pa rin kaming dalawa ni Aiza sa labas. Bakit ako walang kiss? Ambisyosang sira. Nakakaya talaga si Aiza paminsan-minsan. Makakita lang ng gwapo, naglilinig na ang mata. Pwede na ba tayong pumasok sa loob ng bahay ninyo ngayon? Tanong ko dahil sa totoo lang, nagugutom na ako. Pakiramdam ko nga may gusto akong kainin na hindi ko mawari. Inakay na ako ni Aiza papasok sa loob ng bahay nila. Tulog na ang lola niya kaya naman di ko na nabati pa.
Dumiretso din kami sa kusina para magluto ng pansit canton. Pwede ba tayong pumasok ngayon sa club? Maya-maya isambit ni Aiza habang hinahalo ang sangkap ng niluto niyang pansit canton. Habang ako na may tila ba nakadama ng paghilab ng sikmura dahil sa amoy noon. Alam mo ba ang chismis? Tanong niya pa. Umiling lang ako bilang tugon bago pa simpleng tinakpan ng aking ilong. Si Governor Blanco pala ang may gustong ipasirang club fee. Siya rin ang nag-utos na i-raid iyon dahil sa kagustuhan ng anak niyang si Kervin Blanco. Ang pesting yon, baliw na yata. Pati walang kamalay-malay ng mga tao dinadamay niya. Di ko na kinaya pa at tumakbo na ako sa lababo. Hindi ko rin alam kung bakit basta't pakiramdam ko. Humilab na lang bigla ang tiyan ko. At ngayon eto, hirap na hirap akong lumuduwal dahil wala pa naman akong kinain. Bakla, ano nangyari sa'yo? Kuryosong tanong sa akin ni Aiza. Nakikita niya kung ano nangyayari sa akin, magtatanong pa talaga. Kundi baga naman bubita siyang sadya. Nabati-bati yata ako eh. Nagmumug lang ako at naghilamos bago muling humarap sa kanya. Peste, bulok yata tong pansit kanto na niluto mo. Dagdag ko pa. Papansin? Bale walang sagot na naman. Nang bumalik ako ng mesa, kumain na kami. Kahit na nga ba gustong gusto kong iduwa lahat ng kinain ko. Nang hiram na rin muna ako sa kanya ng damit at nag-ayos. Matapos ang ilang oras pa, sabay na rin kaming pumunta sa Club V. Sabi ni Aiza makalipas ang 2 araw, inayos na rin daw ang Club V. Humingi rin ng paumanhin ng ahensya sa may-ari ng club dahil di naman napatunayan ng mga binibintang sa club. Ang inaalam na lang ngayon kung ano bang motibo ni Governor Blanco at kung bakit niya gustong ipasara ang club. Na makarating kami sa Club V, ganoon pa rin naman. Parang walang nangyari. Para bang diniraid at mabilis ding naayos ang ibang kagamitang nasira? Nako, turn mo na nak. Ikaw nang sasayaw, pumunta ka na ron. Kung bakit kasi late kayong dalawa ni Aiza, bilisan mo't kakatawag lang sa pangalan mo dun sa VIP. Sa sinabi nga ni Mami Gracia, halos di pa rin ko na ang entablado. Kaagad din akong lumabas nang pumailan lang na mapang-akit na musika. Kahit inihingal pa gawa ng pagmamadali ko'y sumayaw pa rin ako na para bang walang nangyari. Nilibot ko rin ang buo kong paningin sa mga taong narito. Ngayon, habang sumasayaw sa salon na nakakaangat nagtugtugin, ngunit gano'n na lang ang gulat at inis na nadama ko na makita ko si Kyle na may kahagang babae. Hindi ko rin alam kung bakit ako nainis pero sa puntong to, gusto kong manakit. Pwisit? Bakit nag-ibang musika at bumaba na ako? Pumalit naman kaagad si Aiza. Siya naman ang sumayaw habang ako naman, bale walang naglakad papunta sa mesa ni Kyle at ng babae niya. Pero bakit ba ako naiinis? Wala namang kami. Fubo nga lang, di ba? Yes, do you need something? Maang na tanong ng babaeng kahagkan niya na mapansing nakatayo ako sa gilid niya. Huwag mo kong English-Englishin dyan dahil hindi mo yan ikakaganda. Malakas na sagot ko sa kanya. Pakiramdam ko talaga kumukulo ang dugo ko ngayon at malalagot talagang babangga. Tumayo si Kyle. Nagpaalam sa babae na pupunta sa CR. Ni hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin o kahit mag-hi man lang sana hindi niya ginawa. Ano ko, multo? Subukan mo lang huminto at lingunin ako. Paiinitin ko ang gabi mo. Pero ang bugok hindi lumingon. Sino ka ba? Pinasadahan ako ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa bago maling nagsalita. Anong kailangan mo sa fiancé ko? Tanong niya pa. Fiancé? Ang pesting ka, may fiancé na pala. Kaya pala paid girlfriend lang kayang i-offer sa akin ang tukmol na yon. At fubo pa nga. Miss, mabuti pa maghanap ka na lang ng ibang lalaki na papatulan ka. Total mukhang magaling ka naman, marami kang makukuhang iba. Kasi take na yung gusto mong harutin. Nakataas ang isang kilay, nag-iit pa ng fiancé daw ni Kyle. Hindi ko naman hinaharot yung fiancé mo. Kakausapin ko lang sana, pero dahil binakuran mo na kaagad, edi ilagay mo na sa matris mo. Buwelta ko. Kapal na mukha ng babaeng to na pagsaltaan ako, para bang lahat ng lalaki sa club na to papatulan ko? Mas mukha pa nga siyang malalaki sa akin. Sino ka ba? Dancer ka lang dito, di ba? Binabayaran ka para mang-aliw ng mga lalaki at malamang kinakama ka rin. Pero please lang naman, doon ka sa ka-level mo, ambisyosa. Tumayo na siya takmang tatalikod na, pero hinigit ko ang kamay niya. Patitikman ko lang ng konting kamalditahan ko dahil hindi ako magpapatalo mukha niya. Dancer ako sa club, oo. Binabayaran ako para sumayaw, oo. Pero para sa kaalaman mo sa edad na 20, isang beses pa lang ako naikama at isang beses din sa kubeta. Isang lalaki lang pinahintulutan kong gumawa nun at hindi na naulit pa.
Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa bago mo rin nagsalita. Sa hilat siya ng pagmumukha mong kapal ng lipstick mo at hulma ng harap mo. Huwag mong sabihin sa akin, birhen ka pa. E di ikaw nang santa? Matapos ko sabihin yon, binitawan ko na siya at walang pakialam na tumalikod na. Napangiti ako naglalakad habang sinasabunutan sa isip ang bruhang yon na fiancé daw kuno ni Kyle. Sa kabilang banda, pasado alas 4 na ng umaga nagpaalam na ako upang umuwi. Ngunit dahil walang tricycle na nakaparada, naglakad-lakad pa ako. Dumampi sa balat ko ang malamig na hangin habang naglalakad ako sa kalsada. Ang kalye mukhang walang laman din. May mga streetlights na nakabukas pa dahil madilim pa. Pakiramdam ko tuloy isa ako sa mga characters na naglalakad sa gitna ng tahimik at medyo may kadilimang daan sa palabas na Walking Dead. Nakadama tuloy ako ng bahagyang takot. Bakit ba kasi walang tricycle? Maangkong tanong sa aking sarili. Pilit kong nilalabanan ng kabaang namumuo sa puso ko. Pati na rin ang pumapasok sa malikot kong imahinasyon. Paano kung may multong bigla na lang magpakita? Get in! Ay, hotdog! Wala sa loob kong sigaw mula sa likuran. Narinig ko iyon. Kulang na lang tumirik ang mata ko kaya iirap na mapagsino ko ang sakay ng kotseng nasa likuran ko ngayon. Di niya man lang ako pinansin kanina pero ngayon eto siya tumahabol. Eh di wow! Hindi siguro magaling humagka ng fiancé niya. Pweh! I said get in! Ano bang pumasok sa isip mo at naglalakad ka mag-isa? Para bang galit pa siya base na rin sa tono ng boses niya. Eh ano ba kasing pakialam niya? Tuloy-tuloy lang ako naglakad at umastang hindi siya naririnig. Bahala siya sa buhay niya. Hanggang ngayon naiirita pa rin ako kapag naiisip ko ang eksena sa club kanina. Pero fiancé niya ba talaga yon? Huminto ako at lumingon sa kanya na ngayon marahang umaagapay sa akin, sakay pa rin ang kotse niya. Bakit mo ako sinusundan? Akala ko ba may fiancé ka na? Kumunot ang noon niya sa sinabi ko. Mapagpanggap ang loko. Buti ka pa, alam mong may fiancé ako. Ako kasi hindi. He smirked as if he was annoyed but not. O talaga ba? Huli ka pala sa sariling chismis ng buhay mo? Balik asar ko sa kanya. Akala niya yata bibigay ako sa kagaganyan niya. Pwes, konti pa. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong pangkuin at parang isang sakong bigas na nilagay sa balikat. Naramdaman ko ang palo niya sa itaas ng hita ko bago binagsak sa loob ng sasakyan niya. Aray ha? Inis na inis kong sambit. Na hindi man lang ako dinahandahan na iniupo ng bugok. Yan ang parusa mo sa pag-alis mo. Sagot niya naman. At ako pa talaga. Wow, iba ka rin eh, no? Ayos mo, Chong. Tumingin lamang siya sa akin bago muling bumaling sa daan at nagmaneho na.